Grupo ng mga Pilipino pumunta pa sa ibang bansa para lang mandukot. Dahil 7 kababayan natin ang inaresto sa bansang Thailand dahil sa pagkakasakot sa pandurukot. At ang kanilang mga binibiktima ay kapwa nila dayuhan sa nasabing bansa. At ngayon ay makukulong sila ng hanggang 7 taon. Arestado ng Tonglo Police. Grabe. OFW. Di ba kayo nahihiya mga idol? OFW mga bayani, ito ba yun? Ito ba yung isusukli nyo sa gobyerno? Di ba kayo nahihiya? Pumunta pa kayo sa ibang bansa para mandukot. Bakit? Maraming pera doon. Dito ba hindi walang pera? Tingnan nyo yung mga mukha. Parang mga mga social Social na mandurukot pala itong mga ito. Hello guys, this is OFW Pinoy TV Reaction. So meron na naman po tayo gawa ng reaction, no? Ay nako, Sir Alvin, wala po tayong magagawa. Mayroon talaga mga kapwa OFW na matitigas ang ulo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Sir Alvin Albs, subscribe na po kayo. Ayan, so sige, tuloy po natin and magbibigay po tayo ng ating opinion regarding po dito sa mga kapwa nating OFW. Pulis ang isang grupo ng mga Pilipinong mandurukot noong Lunes, October 21 sa isang hotel sa Phayatay, Bangkok. Ang 7 suspect ay kinilalang sina Lourdes, 61, Ofelia, 67, Katrina, 35. Karamihan babae, may mga edad na 60 plus. Hindi ba kayo nahihiya? Mga nanay na kayo? Mga lola na kayo? Grupo pa kayo? Sa Thailand pa kayo? Napakahigpit na bansa din. Grabe kayo. Hindi ba kayo nakontento? Ano yun? Nagtatrabaho kayo tapos may sideline kayong pandurukot? 5, Annalyn 33, Joy 28, Brian 35 at Alid 45. Ayon sa mga otoridad, ang pagkakaaresto ng mga suspect ay kasunod ng reklamo ng isang South Korean na di umano ay naging biktima ng pandurukot sa Sukhumvit Soi 33 sa Watana District bandang alas 6 ng gabi noong Miyerkules, October 16. Bukod pa rito, ilang reklamo na rin ang natanggap ng mga pulis hinggil sa pagkakasangkot ng hinihinalang grupo ng mga mandurukot na namibiktima ng mga dayuhan sa Sukhumvit Asok Business Area. Sa investigasyon ng Tonglo Police, natukoy ang hotel na pinagtataguan ng mga naarestong suspect sa pamamagitan ng CCTV footage. Sa hotel talaga kayo nagtatago, no? Social yung mga mandurukot dito Yun, makikita kayo ngayon dapat ibalita to sa Pilipinas pa para mas alam mo yun, parang hindi naman sa pinapahiya, para madala po. Kasi para hindi po siya gagayahin ng mga kapwa nating Pilipino, lalo na mga kapwa nating OFW. I'm sure marami itong grupo, marami yan. Sa naturang lugar na naging daan ng kanilang pagkakahuli. Ang mga arestado ay sinampahan ng kasong nighttime theft na may pataw na 1 hanggang 7 taong pagkakakulong at multang 20,000 to 140,000 baht o humigit kumulang sa 34,000 to 240,000 pesos, dagdag pa ang halaga ng kanilang mga nadukot. Mas malaki pa yung magiging penalty nyo kaysa doon sa nadukot nyo. Di ba? Ayon sa Tonglo Police, ito ang kauna-unahang grupo ng mga Pilipinong mandurukot na nahuli sa Bangkok. Kamakailan ang mga kagayang grupo na naaresto ay mula sa Vietnam, Cambodia, Congo at China. Ano kaya ang masasabi ng ating DFA dito? Nararapat ba silang tulungan or hindi? Kung ako tatanungin nyo, hindi dapat tulungan. Hayaan mo sila mabulok sa kulungan. Okay? Kung may pangpayansya sila, dapat. Kasi pag tinutulungan nyo to, madadala uulitin to nila Hindi kaya pag may mga iba pang grupo, sige, hayaan natin mahuli tayo kasi tutulungan tayo ng gobyerno. Hindi po. Huwag natin aksayahin yung pera para sa mga ganitong tao. Okay, OFW din po ako pero nakakaya. So huwag nyo aksayahin yung pera ng gobyerno. Itulong po yan natin doon sa mga taong hindi binibigay yung end of service, vacation leave, o hindi sinasahuran ng amo, hindi pinapakain. Yung pera ng gobyerno doon itutulong. Legit na itutulong dapat. Hindi sa mga ganito, yung mga nagko-cross country na yan, 'di ba? Alam na bawal yung mga taong pasaway, mga OFW, wag niyong tulungan. Kasi pag tinulungan po natin, magiging spoiled po yan. Uulitin at gagayahin ng iba. Ako para sa akin, hindi. Hayaan natin mabulok. Kala nga natin ay overseas Filipino workers lang ang nag-a-abroad. Meron na din palang overseas Filipino mandurukot. Bayaning OFW mandurukot, kahiya-hiya naman. At saka hindi po pwede sabihin mong sinasadya. Talagang nakaplano yan. Alam nila magiging magiging kaso once na nahuli sila. Alam na nila.
pinaghandaan na nila ito. So, kaya na natin, deserve nila yan makulong. Nising kunduling dapat hindi gumagastos ang gobyerno natin dito. Huwag nyo sayangin yung oras nyo, yung pera nyo, yung mga, kayo sa Arnel, huwag yung tulungan to. Hayaan nyo silang mabulok din sa kulungan. Ibigay doon sa matamang OFW na nangangailangan ng tulong. Idagdag nyo sa benefits. Okay, focus po kayo doon sa mga hindi binibigay yung mga benefits like end of service, di ba, yung mga vacation leave. Doon po kayo focus, wag po kayo doon sa mga OFW na pasaway. Trust me, wag magsasayang lang po kayo ng oras. Mga pasaway nagko-cross country. Alam na illegal yan, undocumented. Ayan nyo, pag may naghingi ng tulong, nagpupost sa social media, hingi ng tulong kasi sinasaktan, inaabuso. Ngayon, nalaman nyo na undocumented. Sorry, ako, real talk talaga ako eh. Huwag nyo itulong doon, hayaan nyo. Para yung mga recruiter niyan at saka yung mga kapwa OFW, madala yan. I'm sure may makakarinig dito na ginagawa nila yan, pero hayaan na natin. Ako, hindi yan. Babulok kayo sa pinaggagawa nyo.